Bukas mga kababayan, dyan sa Amerika at sa Canada, didilim po. Mawawala yung araw. Ano niya, Mr. Maravillas? Katapusan na ba ng mundo? Sabi ng mga prophets of doom, ng mga bulaang propeta, because of this celestial event, mga kababayan, yung eclipse, ang tawag dito, the Great American Eclipse. Kasi po mga kababayan, bukas, solar eclipse po dyan sa Amerika, pati sa Canada. Pero dito sa amin po, gusto nga namin sana kasama yung Pilipinas. Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa, opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa, what you see is what you get. You decide. Kasi mga kababayan, yung Pilipinas po, matindi yung init dito. At least for several minutes sana. During daytime po, dumilim naman mga kababayan para mawala yung init. Matindi yung pag-init po dito. Ito po yung araw dito. Sa amin, napakainit. Sa Legazpi nga lang po mga kababayan, 45 degrees Celsius po. May mga eskwelahan dito sa amin suspended nung mga nakaarang araw, just like in other places po, in other areas sa ating bansa. Sinuspend yung klase, as you know, dahil po sa tindi ng init po. Kasi naman niya, binago ng DepEd noong panahon yung school days. Yun nga po mga kababayan, sana ngayong Abril, kung sa old calendar po mga kababayan ng classes, bakasyon na sana, hindi na problema, binago po And gradual po yung pagbabalik sa dating old calendar po, ang klase ng ating mga mag-aaral. Pero going back po sa pagdilim ng araw bukas dyan sa Amerika, huwag po lang kayong huwag kayong maniwala sa mga kwento na katapusan ng mundo. Kasi po, pag may mga ganitong celestial events, lagi pong may mga kwento na siguro niya matatapos na yung mundo. Matagal pa po matapos ang mundo. May millennial kingdom pa po yung ating Panginoong Jesucristo. Kumbaga, papasok po tayo sa tribulation period. At malapit na po yung tribulation period. Sa bagay, ito mga kababayan ng mga celestial events, tulad ng mga eclipses, parte siya sa ibinigay na mga tanda ng ating Panginoong Jesucristo sa papalapit niyang pagdating. There will be signs in the sun, in the moon, and stars. Sabi po sa Word of God, kasama man talaga po siya. Pero para hindi kayo mag-alala, importante po siguruhin natin ang kaligtasan ng ating kaluluwa para pag nag-rapture po, yun po ang pinakang simula. Ang simula mga kababayan ng katapusan, the end of the age, not of the mundo, sasabog na. Hindi ganun po. Kundi pagtapos ng ating panahon ng pamamahala ng mga tao sa mundo, tatapusin na kasi po ng ating Panginoong Jesucristo kasi sige man lang ang away natin po dito. Di ba? Gusto natin ng katahimikan, inaaway tayo tulad ng China. By the way pala, Mama, ibigay ko din sa inyo. Sumabay po yung China sa Naval Patrol. Sinabayan po yung America, Japan, Australia at yung puwersa natin dito sa West Philippine Sea. Mamaya ibigay ko sa inyo yung kwento. Dito muna tayo sa eclipses. So parte siya sa mga celestial signs, mga kababayan. Pero ang sigurado po, pag nag-rapture na po, nangawala yung mga believers, tapos i-announce po ng mundo sa mga mainstream media at sa social media, alien invasion na niya. Pero ang totoo niyan, kinuha na ng ating Panginoong Jesucristo ang kanyang mga believers in the rapture of the church. Ang church, ibig sabihin nun, the believing, the believers, yung mga tao na naligtas pa. Ang ibig sabihin niyan, yun ang simula ng pagtatapos ng panahon of human government.
pumasok na tayo sa tribulation period. Doon na po yung the War of Armageddon. Yun po ang nasasaad sa sa Bible. Kaya ito bukas na kasi itong sinasabing total solar eclipse. Baka kasi napanood ninyo yung mga... But before ko mga kababayan bigay sa inyo yung full story ng mga balita niyan, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. Sa mga naganap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta na lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab car rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and Meralco Bills, Aleco Bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Gilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Lagi na pong matao sa amin. Na-set up na rin yung aming mga bagong gym equipments. May treadmill na rin po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po siya sa mga pains, mga paninigas na mga kaso-kasuan. Pinapahid-pahid lang po siya sa mga pulses. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Ningxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries po ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravillas. Videos na ginagawa ng mga bulaang propeta, pinatakot yung mga tao na bukas sa solar eclipse po, ito na yung malamangan niya katapusan ng mundo. Hindi po. Diyan man lang ito sa Amerika. Eclipse weather forecast, clear skies in the northeast clouds in Texas. So, ang magkaka-solar eclipse po, ang didilim po, dyan po sa Amerika. Buong Amerika and sa Canada po, pati sa Mexico, Pacific Coast, sabi dyan po. A total solar eclipse on April 8 will enter over Mexico's Pacific Coast, thus up through Texas and Oklahoma, crisscross the Midwest, Mid-Atlantic, and New England before exiting over Eastern Canada into the Atlantic. Ganun po ang mangyayari bukas. Monday po. Monday bukas. Tuesday na yata. Dito sa Pilipinas, Tuesday. Diyan sa Amerika, Monday, April, nauna kasi kami dito di ba? Sa Pilipinas, kasi nasa silangan po kami. Sabi dito sa forecast mga kababayan, dyan sa Amerika, clouds are likely to spoil the view of the total solar eclipse in Texas and other spots along the path in North America according to forecast on Saturday. Meteorologists this weekend are fine-tuning their predictions ahead of Monday's eclipse as the spectators try to scope out the best places to watch the moon. Black out the sun for a few minutes. Most of Texas does not look that great for seeing the eclipse. Sabi po ng National Weather Service, meteorologist na si Bob Oravec. Sa mangyayari niyan, makinig kayo sa mga forecast dyan po sa Amerika, yung mga kababayan natin. Siyempre, this is a celestial events, rare
Matagal pang masundan ang mga ganito. Yung mga tao po, as prophesied in the Word of God, ay talagang magtatanong po, ano na ba ang nangyayari sa mundo? Kasi sunod-sunod po yung mga lindol, mga natural calamities dito sa atin, sa Pilipinas po. Heatwave, grabe ang pag-init po. Pagkatapos, didilim naman po dyan sa America and Canada. So these are celestial events as prophesied in the Word of God na habang papalapit na dumating yung ating Panginoong Jesucristo, talagang magpapakita siya ng mga tanda na ang mga tao talagang magtatanong, magtataka, what's happening in the world? Bakit niya sunod-sunod ito? May mga blood moons tayo po. Diba? Mga several months ago and years, nauso yung mga kwento tungkol sa blood moons. Dati-rati, yung kabataan natin, hindi man ito pinag-uusapan po. Pero this time, naging tampok na ng mga kwento sa mainstream, pati sa social media syempre, kasi uso na ngayon yung social media. So yung awareness ng mga tao talagang tumaas. Kaya marami pong may mga iba-iba yung reaksyon ng mga tao. Yung iba natatakot, yung iba kung ano-ano yung iniisip, yung iba sinasabi katapusan na niya ng mundo. You see? Pero anya talaga, Mr. Maravillas, ano ang tingin mo? Ano ang sinasabi sa Bible? Malapit na po talaga. Papalapit na tayo sa... Hindi po yung matutunaw na yung mundo, nasasabog na tayo po. Sasabog ito after 1,000 years. Masusunog po ito at papalitan ng ating Panginoong Jesucristo ng panibago. New heavens and new earth. Pero po, pag nag-rapture na po, ang ibig sabihin nun, pasok na tayo sa 7-year tribulation period. But after this 7-year tribulation period po, sabi sa Word of God, magsisimula ang millennium reign ng ating Panginoong Jesucristo from Jerusalem. Ito ang totoong one world government, mga kababayan. Dinoduplicate ng mundo. Gusto nilang unahan yung ating Panginoong Jesucristo. At sa totoo lang, in the tribulation, lilitaw po yung Antikristo na uunahan, mag-attempt siyang unahan po to establish the new world order, one world government. Mangyayari po siya, sa totoo lang, but it is short-lived. It will be cut short by our Lord Jesus Christ Himself. Sabi po yan sa Word of God mismo. At itong mga nangyayaring celestial events, including itong eclipses, parte siya ng mga tanda. Ayan po ang sabi sa Luke 21 verse 25 to 26. There will be signs in the sun, moon, and stars. On earth, nations will be in anguish, in perplexity. At the roaring and tossing of the sea, people will faint from terror, apprehensive of what is coming onto the world, for the heavenly bodies will be shaken. Ita ninyo, kaya hindi ako nagtataka kung bakit yung mga tao ngayon in anguish, kung ano-ano yung iniisip, na susulat po, nakadescribe po yung magiging behavior ng mga tao. Una, may mga tanda na makikitaan niya tayo sa araw. Ito nga lang mga kababayan na sobrang pag-init. Imagine po, first time sa ating history po na suspended yung mga classes dahil sa sobrang pag-init, 45 degrees Celsius. So tanda siya sa araw. Mas matindi na po yung pag-init ngayon. And it is, admitted ng ating mga scientists, climate scientists, kaya nga po may tawag tayong climate change, global warming. Kita mo? Tanda po yun sa araw. Ang klima po natin, ang pag-init ng mundo, impluensyado ng mga nangyayari po sa heavenly bodies, that is the sun. Alin man po yung nagpapainit sa mundo kung hindi yung araw? Mayroon pa niya Mr. Maravillas, yung vulkan. O nga kasi yung ilalim ng ating mundo po, the inner core, lava, ay molten rock, magma, pag lumabas na lava, yan po yung reality po. Scientific siya. So other than sa araw, saan pa daw po? Sa buwan.
Kita ninyo? Ano yung ibig sabihin ng eclipse, solar eclipse? Pag solar eclipse, mga kababayan, yung araw natatakpan ng buwan. Di ba? And the stars. May mga tanda tayo makikita pati sa mga stars. And the sun is the biggest and nearest star, mga kababayan. Pero pag nag-solar eclipse, total solar eclipse, dumilim, makikita natin yung mga stars sa araw mismo kasi dumilim sa araw. Di ba yung mga stars dapat makita natin gabi lang po? Pag natakpan yung araw ng buwan, didilim, parang gabi, makikita ninyo yung mga stars. Sakto po ang description ng ating by the word of God. These are celestial signs. At saka tutunog yung dagat. Bakit po tutunog yung dagat? Kasi po nga, pag naglindol, di ba yung mga lindol tumama sa Taiwan yung lindol, tapos Marianas Island sa Japan, ano nangyari? Taranta yung mga tao, yung Phobolx, mga kababayan, binabantayan yung waves, tsunami, by the roaring of the sea. Yeah ba? Nations will be in anguish and perplexity at the roaring and tossing of the sea. People will faint from terror, apprehensive of what is coming onto the world, for the heavenly bodies will be shaken. Kita ninyo? Napakalinaw po ang mga nangyayari sa mundo. Konektado kasi siya. Di ba yung Earth natin? Pag tinignan mo po sa space, lahat po hang from nothing. At yung bawat isa na mga heavenly bodies, celestial bodies po, konektado sa bawat isa. Kaya nga po yung tossing of the sea, in waves po, ang tawag natin yan, low tide, high tide. It is influenced by the movement of the moon. Tama pa? Na-realize ninyo ba? High tide, low tide. Influensyado siya ng movement ng ating buwan. Nasusulat po eh. Kasi po, in the last days, the heavenly bodies will be shaken. Gagalaw po yung mga heavenly bodies. Ang Bible po scientific, mga kababayan. Maniwala kayo sa hindi. Sabi nga namin na mga believers, science discovers, but scriptures reveal. So dahil po sa activity ng araw, napakainit na sa atin. Tingnan ninyo, sabi ng ating DOLE. Heed DOLE order to protect workers from heat stress, Solon tells employees. The country's employers must heed the Department of Labor and Employment's DOLE advisory for employers to protect their workers from scorching summer heat. Sabi po ni Rizal 4th District Representative Fidel Nograles. Kita ninyo, tumindi yung pag-init ng ating araw. Mga tanda po sa kalangitan, celestial signs, heavenly signs. Nograles, chairman of the House Committee on Labor and Employment, was referring to DOLE's Labor Advisory Number 8, Series of 2023, which recommends various measures to avoid heat stress. These include reducing extreme heat, exposure of employees through adequate ventilation and heat insulation in workplaces, adjustments in rest breaks in work locations, and use of personal protective equipment and access to hydration. Ngayong opisyal nang nagsimula ang tag-init na pinalala ng tagtuyot dahil sa El Nino at climate change, nananawagan tayo sa mga employer na sundin ang DOLE advisory para sa kapakanan ng ating mga empleyado, sabi po ni Nograles. Kita ninyo, kakaiba yung summer heat ngayon, mga kababayan. Di man ito nangyari noong ating noong panahon ng ating kabataan. Kahit noon may tag-init, hindi kasing tindi ngayon. Kaya nga po, in other countries, like Australia, Europe, pag ganitong tag-init po, summer heat, nasusunog yung kanilang mga kabundukan. Forest fire, pati nga dito, may mga nangyayari na ding forest fire. Nasusunog na po yung mundo.
Sa sobrang init po, kahit walang magsindi, kasi ang nangyayari, pag nag-ambon-ambon, kikidlat, tatama doon sa mga forest na tuyong-tuyo na po dahil sa init. Ayun, magkakasunog po. Kahit nga po yung mga lightnings, tumindi. Naging deadly, mga kababayan, yung mga lightnings because of the extreme heat. O ngayon, yung mga lindol po, after natamaan yung Taiwan ng lindol, pati dyan sa Metro Manila, naganda na po sa tinatawag nilang the Big One. Baka tamaan tayo ng Big One up to magnitude 8.2. Naririnig ninyo sa mga balita. Ito yung balita kahapon, yesterday. Look, Manila Disaster and Risk Reduction Management Office stop inspect first response equipment at MDRRMO headquarters in Quirino, Manila on Saturday, April 6 as Philippine Institute of Volcanology and Seismology, PHIVOLCS, Director Teresito Bacolbol warns Filipinos to always be ready for strong earthquakes that may occur up to magnitude 8.2 after the recent Taiwan and Japan earthquakes. Sunod-sunod na po. Ayan ang paganda natin. Ang iniisip ninyo, tinatakot ko po kayo. Hindi ko kayo tinatakot. Binabalita ko lang po. Ito yung mga tanda na papalapit na po ang pagdating, second coming ng ating Panginoong Hesukristo. Kala ninyo kung ano lang. At kasama po sa mga tanda, yung gira. Ayan po, Matthew 24, verse 3 onward. Pati mga false prophets, tingnan ninyo. Sabi diyan, and as he sat upon the Mount of Olives, the disciples came unto him privately saying, tell us, when shall these things be? And what shall be the sign of thy coming and of the end of the world? And Jesus answered and said unto them, take heed that no man deceive you, for many shall come in my name, saying, I am Christ, and shall deceive many. Huwag kayong magtaka kung bakit may tulad ni Pacquiao. At tulad po ni, sino ba yun? Senior Aguila. Hindi lang yan dito sa atin, sa Pilipinas. All throughout the world po, ang daming mga nagkiklaim na sila yung Kristo. Di ba? Nung Semana Santa, Biyernes Santo, daming nagpanggap na Kristo, nagpapako sa krus. Nagtaka pa kayo kung bakit pinauso nila yung ganon. Gusto na nilang maging tagtubos. Hindi maari po ang ganon. At dami daw manluloko. Will deceive many. Sabay-sabay po siya with celestial signs. Ano pa? And ye shall hear of wars and rumors of wars. See that ye not be troubled, for all these things must come to pass. But the end is not yet. For nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom. And there shall be famines, and pestilences, and earthquakes in diverse places. All these are the beginning of sorrows. Hindi natin mapipigil po. Talagang magkakagira. Nagtaka pa kayo kung bakit mayroon po tayong balikatan. At yung ating Pangulong Bongbong Marcos lalarga pa Amerika para pagandaan itong nangyayari dito sa West Philippine Sea. Kasama po siya sa mga dapat maganap. Kaya kahit pagalitan po natin yung ating Pangulong Bongbong Marcos at sabihin sige na lang ang pasyal-pasyal, travel dito, travel doon, tinutupad ng ating Pangulong Bongbong Marcos at ng mga leaders ng mundo ang nasusulat po. Mag-uusap-usap talaga sila para pagandaan po yung gera. Palapit na po yung tribulation in World War III, the Battle of Armageddon. Hindi ninyo nakikita dyan sa Israel, yung gera ng Israel with Hamas. Nag-escalate po. May pinatay na dalawang general sa air strike na ginawa doon sa Damascus. At yung Iran po, gustong mag-retaliate. Ito na po yung simula. Be ready, mga kababayan ko. Tapos may celestial signs po, didilim sa buong Amerika and Canada. Tapos grabe ang init po.
Pag binasa mo po itong Bible, parang kung ano yung nagaganap ngayon, these are unfolding prophecies. Prophecy. Walang makakapigil po nito. All these things must come to pass. Kahit sabihan pa natin yung ating Pangulo, Mr. President, dito ka na lang. Asikosihin mo yung 20 pesos mong. Yun ang issue sa ating Pangulo. Yung 20 pesos, hindi makamove on si Harimau. Yung mga DDS po, bukang bibig, yun ang propaganda nila. Itutok daw sa ang atensyon ng Pangulo sa 20 pesos na bigas. Hindi ninyo mapipigil. Lahat ito dapat na maganap. Tama po? Yan niya, Mr. Maravillas, yung sinasabi mong sinabayan ng China. Ito po, China to hold drills in disputed South China Sea on Sunday. Ngayon po, sabi ng Chinese Army, tinitingnan ko po yung development ng balita, di ba hapon na? Wala pang lumalabas. Baka bukas na po ilabas. O mamaya, late in the evening, kung kumusta yung ginawang joint patrol, yung cooperative activity ng Pilipinas, Amerika, Japan at Australia. Kaya po, China will conduct military combat patrols Sunday in the disputed South China Sea. A statement from the Army said, the same day as joint drills by Philippines, the United States, Japan, and Australia. On April 7, the Southern Theater Command of the Chinese People's Liberation Army organizes joint naval and air combat patrols in the South China Sea. Said a statement, all military activities that mess up the situation in the South China Sea and create hotspots are under control, it added, in an apparent swipe at the other drills being held in the waters. Siyempre po, yung mga sinungaling man yan po, hindi man yan lalapit doon sa tropa ng Allied Forces. Takot lang yan ng China. Propaganda man lang po ito, ang tingin ko, para hindi sila mapahiya na bumag yung buntot nila. Ganon lang po ang style ng mga Chinese. Mapatubod nindo. Maniwala po sa kwento ninyo. Lahat ng kwento ninyo. Mga yabang lang po. Ito yung balita na tumitindi yung gira doon po sa Middle East. Iranian commander renews vow to avenge Syria strike attributed to Israel that killed 2 generals. Yan po yung ginawang airstrike. Yung sinasakyan ng 2 general. Ay ba man pala to? Israel has released the report of the investigation into the strike that killed 7 World Central Kitchen workers, claiming the IDF misidentified a worker as Hamas gunman. So ito po yung balita. A top military commander Saturday renewed Iran's promise to retaliate after an airstrike earlier this week, widely blamed on Israel, destroyed Iran's consulate in Syria, killing 12 people, including 2 elite Iranian generals. General Mohammad Bagheri, Iran's Joint Chief of Staff, told mourners gathered for the funeral of General Mohammad Reza Sadi that Iran will decide when and how to stage an operation to take revenge. Sadi was the highest-ranking commander slain in Monday's attack. The time, type, plan of the operation will be decided by us in a way that makes Israel regret what it did. This will definitely be done. Maintindihan po, mga kababayan, nag-escalate po, ay baka magkaroon po tayo ng regional war and would start with mahulog po sa World War III. Yan ang mga usap-usapan po ngayon sa mainstream media. Yun na yung pinag-uusapan ng mga nasa mainstream po. India Today, World War III, nothing but the truth, Israel, Gaza, Russia, Ukraine. Kita ninyo, mga kababayan? Yan po. Script News reports, stopping World War III. Amid escalating conflicts, how does the world avoid global disaster? Script News reports takes stock of global conflict and NATO evolving role. Yan ang pinag-uusapan ng mundo, World War III. Yan, Bloomberg.
If you think World War III is unimaginable, read this. Sky News. Are we heading for World War III? Experts give their verdicts. There will be wars and rumors of wars, as prophesied in the Word of God, mga kababayan. Kaya handa po kayo. Tapos we have celestial signs, earthquakes in diverse places. Sakto po sa sinasabi sa Bible. Ayan man lang po, huwag kayong mag-alala. Do not be troubled, sabi sa Word of God, for the end is not yet. Tama pa? Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.